JFC closed today at 207.80. Meron po tayong pagbaba na 1.33% sa kanya from its previous closing price na 210.60. And umabot po tayo today hanggang 210.80. Trades natin more than 2,600 and net foreign na negative 33.6 million. So after po ng 5 consecutive trading days na meron po tayong support coming from the foreign investors, nagkaroon po tayo ng double digit na million today na lumabas po dito kay JFC. Dito po sa chart, meron tayong resistance around 209 peso area and support around 201 peso area. And makikita po natin ngayon, meron tayong first sign of weakness dito, first sign of rejection upon reaching this high. So nagsunod-sunod po tayo ng candlestick na green dito or mga buying volume, and then it looks like ito po yung peak natin as of the moment dahil meron na po tayong rejection. So we can treat this one as our highest peak for this base, and it looks like magsiswing low na naman po tayo dito or meron na naman po tayong panibagong correction dito kay JFC kung saan itatouch po ulit natin si moving average 9 and moving average 20. So probably makikita po natin yung price neto ni JFC somewhere on this area once nakapag swing low na po siya dito. So sa may mga hawak pong shares dito kay JFC, especially sa mga naglo-long term po sa kanya, kung gusto niyo mag-add up, hintayin niyo po muna dumikit yung ating mga candlesticks at least dito sa moving average 9 and the most sa moving average 20 para mas maganda yung pag-average down natin dito kay JFC. So same thing sa mga gustong pong pumasok kay JFC, yun po muna yung hintayin natin since nakakita na po tayo ng parang early sign of weakness dito kay JFC. So far, dito po sa stochastics niya, nag-bounce back na po tayo from the 100 dito sa ating highest point sa ating momentum. And currently, nasa overbought pa rin naman tayo. Nandito tayo currently sa 87 pero yung blue line natin already crossed down the red line. And also, dito sa ating price action, nakikita po natin na kumbaga ito po yung sinasabi nila na nauntog na and then magsiswing low na naman po tayo dito kay JFC. So, uptrend pa naman ito si JFC. It's just that for this base na create natin, natapos na po yung ating pagtaas sa kanya and ito muna yung highest point and then in-expect po muna natin siyang mag-swing low dito sa area na to. So, check niyo po maigi yung magiging options natin para kay JFC. IRC closed today at 1.60. Meron po tayong pagtaas na 3.23% sa kanya from its previous closing price na 1.55. Trades natin 437 and net foreign is 20,000. Checking the net foreign indicator, today is our 5th consecutive trading day na meron pong support coming from the foreign investors. And dito po, meron tayong resistance around 1.64 and then support around 1.54 area. Kung susukatin po natin itong mga candlesticks na to, yung tagal natin dito sa range between 1.54 to 1.64, meron na po tayo mga 20 trading days or almost 31 days. So isang buwan na po tayo nagko-consolidate dito so far kay IRC. And so far, medyo maganda po yung candlestick na ginawa natin today, and we can speculate na meron tayong panibagong green candlestick dito tomorrow near the resistance area. However, we cannot confirm yet kung babasagin na ba natin tong 1.64 area kasi it can still be treated as one of the lower highs na currently na nakikita natin dito kay IRC. So kung nakikita po natin tong candlestick na to last November 9, possible po na magkaroon tayo ng panibagong candlestick na ganito kung saan pwede ring mabutas yung ating resistance and then makompress na naman po tayo dito below 1.64. So sa mga nakabili po dito sa area na to today around 1.52, pwede siguro mag-sell kayo ng portion upon reaching 1.64 kung saan meron na kayong mga 7% na gain kasi at this point we don't know yet kung mababasag na natin tong 1.64. Dito sa ating momentum, though naka-cross up itong ating blue line pero napakababa pa rin natin, nandito tayo sa 30, more on the oversold area. So meaning to say, weak pa po itong si IRC and not yet strong enough to break itong 1.64
Pero depending pa rin sa trading plan ninyo, ang nakikita lang po natin sa price action niya is that hindi pa po siya parang ganon ka-strong na basagan itong 1.64. That's why you have an option to sell a portion. Kung ayaw nyo mag full sell, you can sell a portion na kung saan pwede kayong magkaroon ng gain na 7% kung nakasalo po kayo dito sa area na to around 1.52. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay IRC. IDC close today at 3.07. Meron po tayong pagtaas na 3.37% sa kanya from its previous closing price na 2.97. Ang trades po natin 470 and net foreign na 58,000. So today is our second consecutive trading day na meron po support from the net foreign investors. Dito po sa chart ni IDC, meron tayong resistance around 3.26 area and support around 3.05 area. So, simula po nung nagkaroon tayo ng slide down due to controversy dito kay IDC, looks like 9 trading days na po tayong parang nagkakaroon ng range dito between 2.90 to 3.26 area. So, nagkakaroon po tayo ng consolidation dito kay IDC. And so far, meron po tayong dalawang magandang candlestick na ginawa dito kay IDC. Pero kung papansinin po natin, itong candlestick natin na ginawa today is not yet enough to break itong rejection na meron tayo nung December 7. And we can still observe yung parang mga lower highs dito kay IDC starting nung November 25. And also, dito sa moving average 9 alone natin, makikita natin na pa-peak ito yung pinaka-naging peak natin, and then ngayon nagkakaroon tayo ng slide down sa kanya. So, mini-mirror din ng ating moving average 9 yung parang weakness na nakikita natin dito kay IDC. So, unfortunately, yung ginawa nating green candlestick today is not yet enough para masabi nating magba-bounce back na tayo dito kay IDC. Hopefully, by tomorrow is magkaroon na naman ulit tayo ng panibagong buying volume dito para makaangat tayo dito kay IDC and makita natin yung price niya somewhere around 3.13 to 3.15 area. And if that ever happens, makita rin natin itong ating moving average 9 na tataas dito. Kumbaga parang mapuputol yung momentum ng pagbaba niya and then magte-trade na tayo above the moving average 9. So ngayon, we still need to be cautious dito sa level na to around 3.07 area kasi hindi pa natin siya parang ma-ensure na mababasag natin siya. So you also have an option na to take some profit, especially kung nakabili kayo banda dito sa area na to kung saan meron kayong 7% gains. Maybe just a portion, or if you really want to make sure, you have to wait for another buying volume just to say na pwede tayong magkaroon ng panibagong bounce back dito kay IDC. So unfortunately, this is not yet enough. We still need to wait for another buying volume para masabi natin meron tayong first sign na strength dito kay IDC. So check niyo po maigi yung magiging options natin para dito kay IDC. Pure Gold closed today at 42.45. Meron po tayong pagbaba na 1.05% sa kanya from its previous closing price na 42.90. Umabot po tayo today hanggang 42.95. Trades natin more than 1,400. Net foreign, negative 36 million. So far, hindi po maganda yung support ng ating foreign investors para dito kay Pure Gold. Dito po sa chart ni Pure Gold, meron pa rin po tayong resistance around 42.80 area and then support around 41.90 area. And it seems that naudlot na naman po yung pagtaas nito ni Pure Gold kasi nung yung ginawa po nating candlestick kahapon is umangat na po tayo sa ating moving average 9 and moving average 20, and then nagkaroon na naman po tayo ng price rejection today. So strong pa rin po yung nakikita natin ditong rejection dito sa 42.86 area, and then unfortunately makikita pa rin po natin siyang magsa-sideways dito between 41.90 to 42.86. Checking our momentum, naka-cross down po itong blue natin sa red line natin and currently nasa 35 tayo.
more on the oversold pa rin po. And then 17 days, 17 calendar days or 11 trading days na po tayo nandito sa ating range na to. So little patience pa rin po. Wala pa siyang hindi pa siya strong enough para basagin itong 42.86. Pero this is a good time na pwedeng mag-accumulate ng shares dito kay Pure Gold kung pumuposisyon kayo sa kanya. And I would suggest na if makukuha niyo po siya below 41.90, much better para mas mapunta kayo sa magandang position sa kanya. So unfortunately, still weakness po yung nakikita natin dito kay Pure Gold, and more on consolidation pa po yung nakikita natin sa kanya. We don't know yet until when. Naka-cross down pa po itong ating moving average 9. So patuloy pa rin po yung pagko-consolidate natin dito, and pwede pa rin natin makuha yung mga buntot ng mga candlestick natin dito below 41.90 dito kay Pure Gold. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay Pure Gold. Ayala Land close today at 40.05. Meron po tayong pagtaas na 3.49% sa kanya from its previous closing price na 38.70. Trades natin more than 3,600 and net foreign na positive 165 million. So after po ng 77 million, may pumasok naman tayong 165 today. So it looks like continuation po ng ating good net foreign indicator para dito kay Ali from December 7. Dito po sa chart ni Ali, mayroon pa rin po tayong resistance around 40 peso area and then support around 37 peso area. Kung makita po natin yung candlestick na ginawa po natin today is napakaganda po, solid green candlestick po ito, and then malaki rin naman po yung buying volume natin today. So kumbaga parang yung rejection po natin noong mga nakaraang araw is binabasag na po natin, and meron tayo dito parang first sign of strength na kayang-kaya natin basagin itong 39.86 area na resistance natin. Checking our momentum, naka-cross up po itong ating blue line dito sa ating red line, and currently dito tayo sa 78. So 2 points na lang, nasa 80 na tayo, overbought area na tayo. So we can speculate na by tomorrow we can see our candlestick to trade between 39 to 42 area. It could be na makita tayo ng ganitong klaseng candlestick sa kanya. So watch out lang po kayo dito sa ating resistance kapag naabot na po agad natin itong 42.85, kasi we are speculating that we will have another pause once na na-reach natin to. So every time na na-reach natin yung ating resistance is nagkakaroon tayo ng pause dito kay Ayala Land. So sa ngayon po, sa mga gusto pong pumasok dito kay Ayala Land, you can observe itong 39 area na ating parang strong support, and then pwede kayong magkaroon dito ng reward as high as 7%, kasi yung next na resistance na tinitingnan po natin sa kanya is around 42 pesos. Then after nun, may kita po natin yung parang ganitong klaseng consolidation near the resistance area, and then bago po tayo umakyat ulit sa kanya. Pero we don't know yet kung magkakaroon pa ulit tayo ng parang continuation na pag-akit sa kanya. Pero sa ngayon, ang in-speculate po natin is marireach itong 42.85, and we are just hoping na magkakaroon tayo ng ganitong consolidation near the resistance area para makabuelo pa rin tayo and makabounce back tayo sa next range natin. So far, dito sa area na to between 37 to 39, it took us like 1 month or 29 calendar days, 18 trading days na nag-consolidate dito. And then yun nga po, because of the good momentum na nakikita natin sa kanya, there's a good possibility that we can break this resistance by tomorrow. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay Ali. Double Dragon closed today at 14.90. Meron po tayong pagbaba na 2.10% sa kanya from its previous closing price sa 15.22. Umabot po tayo hanggang 15.30 today, and trades natin 1,050. Net foreign, negative 2.32 million. So far, hindi po maganda yung support na nakikita natin dito sa ating net foreign indicator. Almost all red po para dito kay Double Dragon. Dito po sa chart ni Double Dragon, meron po tayong resistance around 15.20 area and support around 14.90 area. So kung makikita po natin dito, meron tayong strong resistance around 15.50.
nagretest po tayo ng 15.25 pero may rejection pa rin po. And ngayon po nire-retest natin tong 14.90. And unfortunately, sa nakikita po nating rejection dito for this candlestick is that medyo weak din po itong 14.90 natin. Checking our momentum, naka-cross down po itong blue line natin dito sa ating stochastics, and we are currently here at 39, more on the oversold area. So more on a weakness po yung nakikita natin dito kay Double Dragon. So yun nga po, niretest po natin tong area na to, retest din ito, then retest din ito, puro rejection po yung nakita natin. That's why we are speculating na may kita natin yung mga candlesticks natin by next week or beginning tomorrow inside this box, kung saan magmi-meet po itong ating mga moving averages na say moving average 9, 20, and red. So ito pong momentum na sinusundan natin dito kay Double Dragon. Unfortunately, mababago po siya. May stop po yung momentum natin kasi itong trend line na drawing natin, supported ito ni moving average 9. Pero kung titingnan nyo maigi itong si moving average 9, medyo payuko na po ito pababa because of the price rejection na nakuha natin today. And tomorrow, we are speculating another price rejection. So, magbe-bend down na rin po ito. So, mapuputol po itong ating momentum dito kay Double Dragon. Sa mga gusto pong pumasok dito kay Double Dragon, I suggest, medyo i-observe nyo po muna siya. Hintayin muna natin magdikit-dikit itong mga moving averages natin. And more likely, pwede nyo pang makuha yung mga buntot ng ating candlestick dito around 14.50 area. That's the best na position na pwede nyo makuha itong si Double Dragon. So again, more on weakness po. And there's a good chance then na bababa pa tayo ng todo dito sa ating oversold area dito kay Double Dragon. So check nyo po maigi yung magiging options natin para dito kay Double Dragon. Chelsea closed today at 5.41. Meron po tayong pagbaba na 2.17% sa kanya from its previous closing price na 5.53. Umabot lang po tayo hanggang 5.52 today. In trades natin 993. Net foreign positive 773,000. Today is our second consecutive trading day na meron pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Chelsea, because of the weakness, first sign of weakness na na-observe natin dito kay Chelsea, same with dito CME. Nagkaroon po tayo ng panibagong rejection today and we are still in the range between 5.30 to 5.70 and total now, nasa 16 trading days na po tayo or 24 calendar days, so almost a month na nagko-consolidate dito kay Chelsea. Kung makita po natin, yung moving average 50 natin is papunta na rin po dito sa area na to. So apparently, we can speculate na magko-consolidate pa rin po tayo dito between this range. We are not strong enough yet para to break itong 5.70 na resistance. Checking our momentum, makikita po natin dito sa ating stochastics na naka-cross down itong ating blue line. Nandito po tayo sa 30 area natin. So weakness po talaga yung nakikita natin dito kay Chelsea. Aside from the fact na meron tayong parang nakikita sa kanyang mga lower highs. Pero ina-anticipate naman po natin na ma-maintain natin tong 5.30 area kasi nga po kaka-cross up lang natin ng moving average 9 natin dito. And it seems na magpa-flatline po itong si moving average 9 and moving average 20 natin. And it could be na hinihintay rin po natin itong ating moving average 50. So baka mag-flatline silang tatlo. Just like what happened during this time, kung saan nag-meet po lahat ng ating mga moving averages. So sa may mga hawak pong shares dito kay Chelsea, more on consolidation po yung nakikita natin dito sa kanya. And sa may mga gusto pong pumasok dito kay Chelsea, mas maganda makakuha kayo ng magandang position. Much better kung below 5.30 nyo siya makukuha, just like today. Umabot tayo ng 5.32. So yun yung mga best na position na pwede natin makuha sa kanya kasi we are anticipating na itong 5.30 is i-maintain natin and then market will decide after ng consolidation if we are going up or if we are going down. Pero for me, maybe we are going up kasi nga po meron din tayong inaantibayanan na commercial launch nito ni Ditotel. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Chelsea.
Lepanto Mining closed today at 0.1530. Meron po tayong pagbaba na 3.16% sa kanya from its previous closing price na 0.1580. Umabot po tayo today hanggang 0.1590 at yung trades po natin today is 212. Dito po sa chart ni Lepanto, meron po tayo ditong resistance around 01.55 area and then support around 0.1491 area. And kung mapapansin po natin, nilagyan po natin ng circle yung parang ating resistance dito around 0.155 area kung saan marami po tayong candlesticks na mag-attempt na basagin itong ating 0.155 area pero puro rejection, and then today nga po nagkaroon tayo ng malaking rejection sa kanya. Dito po sa ating stochastics, dito po sa ating momentum, naka-cross down na po itong ating blue line and currently nandito tayo sa 59. Still malapit pa naman sa overbought pero actually papunta na rin tayo dito sa ating oversold area. So more on weakness yung nakikita natin dito kay LC as of the moment, and yun nga po, meron din tayong drawing dito, parang nakakita tayo ng mga lower highs sa kanya. Pero more on sideways po yung nakikita natin sa kanya. We are speculating na masusundan po itong price rejection natin by tomorrow. So we can expect na ma-meet o makita natin yung candlestick natin dito. Still within the range ng 0.149 to 0.155 pero medyo mababa, more on the base tayo, and pwede pa rin natin makita yung buntot ng ating candlestick dito sa ilalim, and baka by next week is that sumadsad pa tayo dito sa 0.142 area. So kung scalping yung balak natin dito kay Lepanto, much better pumosisyon kayo ng maganda near dito sa 0.142 para pag-akyat nga, mag-bounce man siya dito bandang area to, at least meron tayong 6%. Kasi kung ngayon tayo kukuha sa kanya, there's still a good chance na mabasag natin pababa itong 0.149 area. Dito po sa binax nating area, dyan natin siya makikita as of the moment. And then, nakikita natin itong moving average 50 natin is nandito siya sa support natin. Yung moving average 9 natin, itong purple line at just si moving average 20 is actually naka-flat ngayon, and we are speculating na magbe-bend down din sila. Magmi-meet din po itong ating moving averages dito somewhere sa ating 0.149 area. So again, pwede nyo pa rin pong antabayanan yung mga wicks or buntot ng candlestick natin below this support, and yun po yung magandang area sa kanya kung scalping yung balak natin. Pero kung investing, medyo matatagalan, medyo nakita po tayo ng long consolidation dito sa kanya, and di pa natin sure kung magbabounce back siya pataas or tuluyan siyang babagsak dito sa area na to. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay Lepanto.